Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang sa nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Allah, ang kataas-taasan, ang dakila. Nawa ang kanyang pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga taong nagnanais tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Assalamu manitaba al-huda. Nawa gabayan kayo mga magulang, mga kaibigan, mga kababayan sa katotohanan. Muli po kami ay magbabahagi sa inyo ng kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam. Ang tanging hangarin po namin para sa inyo ay ang kaligtasan nating lahat. Na nais natin na magsama-sama tayo sa kabilang buhay sa paraiso ng dakilang tagapaglikha. Mga mahal na magulang, kami po ay mga Muslim na misyonaryo na nagpapalaganap ng aral ng Islam dito po sa ating bansa. At kami rin po ay mga dati pong mga Kristiyano din na mga nag-Muslim. Ako po ay isang dating Katoliko na nag-Muslim po ako doon sa Saudi Arabia noong 2007. At dito sa Pilipinas, tayo po ay kabilang sa mga ngaral ng Islam dito sa ating bansa. At ang pangalan ko po ay si Brother Abdul Qadir. Ang pangalan ko po dati ay Renato nung ako po ay isang Katoliko. At meron po tayong mga dalang mga libreng babasahin dito. Mga magulang, meron po tayong libreng babasahin dito. Ito po ay para sa inyo. Libre po ang ating babasahin. At kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga nais linawin, sabihin mo kayong buhaya, trabaho lang kami. Ha? Bakit nasakay ka kayo? Kayong buhaya. Hindi. Papakulong kita ngayon. Pagkakita ko, pagkain mo ko. Okay. Ang ganda ka ng panalita sa'yo, bawal dyan. Sabihin mo kayong buhaya. Sabihin mo kayong buhaya. Tinutungan ba kita? Tinutungan ba kita? Kung sana naman, di mo ko kailangan na. At ikaw yung mga aras, ganda mong buhaya, wala akong ginagawa sa masama. So ipagpatuloy po natin ang ating pagbabahagi po ng kaalaman. So mga mahal na magulang, ang nais po natin na ibahagi ay patungkol po sa kaisahan ng Diyos o kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Na kung saan po ang aral po ng pananampalatayang Islam ayon sa sinabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, sa banal na Quran, kanyang sinabi, Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa, baynana wa baynakum, alla na'buda illallah, wala nusrika bihi syai'a, wala yatakida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa'in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sabi ng ating Panginoong Diyos, ang ating dakilang tagapaglikha, na iniaanyayahan ng bawat isa ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, na tayo ay magkaisa sa isang salita na wala tayong Diyos, wala tayong Panginoon na karapat-dapat nating sambahin maliban lamang ang nag-iisang Panginoon
ang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Dito po tayo nagkakaisa mga magulang, mga kaibigan, mga kababayan namin, sa isang salita po na tayo ay sama-samang sumamba sa nag-iisang Diyos, sa dakilang tagapaglikha ang Allah. At tayo po bilang mga tao na naniniwala na isa lang po ang Diyos, ito po ang mensahe ng ating mga propeta, na tayo po ay maniwala, tayo po ay sasamba lamang sa Diyos na tagapaglikha, ang nag-iisang Panginoong Allah. Dito po tayo nagkakaisa, mga magulang, sa pagsamba po sa nag-iisang Diyos. Na kung kaya po, ito po yung ating panawagan, na wala tayong Diyos, wala tayong Panginoon na karapat-dapat sambahin maliban ang Panginoong Diyos, ang Allah. Ito po ang mensahe ng lahat ng mga propeta, mga mahal na kaibigan, mga magulang, na tayo na mga nilikha ng Diyos ay nararapat tayo magsama-sama sa isang salita na kalugod-lugod ng dakilang tagapaglikha. Ang salita na tayo ay magkakaisa, magsama-sama, na wala tayong Diyos, wala tayong Panginoon na karapat-dapat sambahin maliban ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah. At huwag tayong magturing o maglagay o sumamba ng iba pang Diyos maliban lamang sa dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, ang kataas-taasan, ang pinakadakila. At huwag nating ilagay at huwag nating gawin ang ating mga sarili bilang mga Panginoon na iaakibat natin sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. At saksi kayo mga magulang, mga kaibigan, na kung hindi nyo man tatanggapin ang aming pagpapahayag ng mensahe, saksi kayo na kami ay mga Muslim. Ibig sabihin ng Muslim ay mga taong sumusuko, sumusunod at tumatalima sa kalooban ng Panginoong Diyos. So yun po ang paanyaya sa atin ng dakilang tagapaglikha, na tayo ay magsama-sama sa isang salita na ating napagkakasunduan na wala tayong Diyos at Panginoon na karapat-dapat sambahin maliban ang Panginoong Allah. Ang Allah po mga magulang, siya po ang the ultimate creator. Siya po ang Diyos na tunay na lumikha sa ating lahat. Si Allah po ang dakilang tagapaglikha na nagkaloob ng ating mga buhay. At kapag tayo ay binawian ng buhay, kay Allah rin po tayo babalik mga magulang. Na kung kaya nararapat po na tayo ay magkaisa sa isang salita na tanggap natin pariha. Na kapwa Muslim at Kristiyano ay naniniwala na meron lamang iisang Diyos, iisang Panginoon na tunay. Doon tayo nagkakaisa mga magulang. Kaya ito po ang paniyaya namin sa inyo. Dahil po ang lahat ng mga propeta, mga magulang sa kanilang panahon, sila din po ay nananawagan sa mga tao na kung saan ang mga propetang ito, sinabi ng Panginoong Diyos na tagapaglikha sa banal na Quran, "Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Ang ibig sabihin po mga magulang, ito po'y wikang Arabic sapagkat ang banal na Quran ipinahayag kay Propeta Muhammad sa kanyang lingwaheng Arabic. Dahil si Propeta Muhammad ay Arabo, siyempre Arabic din ang kanyang revelasyon na tinanggap ang banal na Quran mula sa dakilang tagapaglikha.
na kung saan sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoon, ang Panginoong Allah, at katotohanan, nagsugo ako, nagpadala ako ng mga propeta, isinugo ko ang mga mensahero sa bawat lugar at panahon upang ipasamba, sabihin ng mga propeta sa lahat ng kanilang mga nasasakupan sa mga tao na walang Diyos, walang Panginoon, na tunay na karapat-dapat na sambahin maliban ang nag-iisang Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Ito po ang mensahe ng mga propeta, mga magulang, na amin lamang ipinagpatuloy bilang mga Muslim. Bilang mga Muslim, kami po ang tagasunod ng mga propeta. Kilala natin ang mga propeta, katulad ni Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Ismail, Propeta Isaac, Propeta Jacob, Propeta Moises, Propeta David, Propeta Solomon, Propeta Zakaria, Propeta Juan Bautista, Propeta Jesucristo or Jesus Christ, at ang huling propeta na si Muhammad. Isinugo sila ng Diyos, mga magulang, bilang gabay sa atin ng mga tao. Kasi tayong mga tao, hindi tayo pwedeng sumamba na ayon lamang sa gusto natin. Hindi tayo pwedeng sumamba sa Panginoong Diyos na ayon lamang sa ating kagustuhan. Bagkus, tayo po ay inutusan ng Diyos, ng Panginoong Allah, na tayo sumamba sa Kanya, alinsunod kung papaano sumamba ang mga propeta. Kasi ang mga propetang ito, sila ang guide or gabay sa atin. Di ba, kung tayo bumili ng electronics, merong kasamang booklet doon na maliit na libro para magsisilbing gabay natin, para natin maisaayos ng tama at hindi masira ang kagamitan. So tayong mga tao din po, mga magulang, mga kaibigan, ang gabay natin ay ang mga propeta. Kaya ang mga propeta, isinugo sila ng Diyos o ng Allah para magsisilbing gabay sa ating mga tao. Kaya sambahin natin ang Diyos, ang Panginoong nag-iisa, ang Allah, alinsunod sa pamamaraan ng mga propeta, nang sa ganon tatanggapin ang ating pagsamba. Sapagkat sinabi ng mga propeta, ang kahuli-huling propeta na si Muhammad, kanyang sinabi, Man ahdata fi amrina hada malaysa minhu fahuwa raddun. Sabi ng huling propeta na si Propeta Muhammad, sinuman ang mga gumagawa, nagsasabi, nagtuturo na salungat sa aking katuruan, hindi ko ipinag-uutos, fahuwa rad. Ito'y hindi tatanggapin sa kanya. So tayong mga tao, ang manual natin ay ang mga propeta. So ano pa ang sabi ng mga propeta? Wa ilahukum ilahun wahid. Ito ang sinabi ng mga propeta na galing sa Panginoong Diyos. At ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon, ay nag-iisang Panginoon lamang. Ha? Iisa lang po ang Diyos. Isa lang ang Panginoon. Ito ang mensahe ng mga propeta. Kaya sabi ng mga propeta, La ilaha ilahuwa. Walang Diyos, walang Panginoon ang karapat-dapat na sambahin natin, maliban lamang sa Kanya na dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah, mga mahal na magulang. Kaya sinabi ng mga propeta, karugtong kanina, sabi nila na isinabi ng Diyos na si Allah, wajtanibut tagut. At pagkatapos nating sambahin ang nag-iisang Diyos, ang tagapaglikha sa ating lahat, ang nagkaloob ng ating buhay, ay pagkatapos ating iwasan, layuan, talikdan ang anumang sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. Yung mga nilikhang bagay, ito man ay tao, kahoy, bato, siminto, o anumang bagay na nilikha lang din katulad natin, nilikha ng Diyos,
ito ay dapat nating iwasan, talikdan, iwanan natin mga magulang, mga kaibigan. Sapagkat ito po ang pinakamalaking kasalanan. Ang karumal-dumal na kasalanan po mga magulang na hindi pinapatawad ng Diyos, ng Panginoon ay iisa lang. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos ang Allah sa banal na Quran, Inna Allaha la yagfiru ay yusraka bihi wa yagfiru maduna zalika liman yasha. Sabi ng dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos ang Panginoong Allah. Sabi niya, at katotohanan, hindi ko pinapatawad ang kasalanan na bigyan ako ng katambal sa pagsamba. Ibig sabihin mga magulang, hindi daw pinapatawad ng tagapaglikha ng Diyos na si Allah ang magkakaroon pa tayo ng iba pang sinasamba maliban sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagsamba daw ay dalisay para lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ito ang kanyang sinabi sa loob ng banal na Quran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ang ibig sabihin mga magulang, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, at hindi ko kayo inutusan o mga tao na sumamba sa akin, sumamba sa Diyos, maliban ang pagsamba ninyo ay dalisay, malinis, wagas ang pagsamba para lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. So malinaw ang ipinagbabawal ang pagsamba sa kapwa nating tao. Huwag tayong sumamba sa kapwa tao. Kahit na ay kahoy, bato, huwag. Pinagbabawal ng Diyos yan. Inutusan tayong sumamba sa Kanya lang. Parang halimbawa mga magulang, kung bibigyan ko po kayo ng tubig, halimbawa, buutin ng tubig, mineral water, halimbawa ito, tubig po ito malinis, di ba? Kung sakali pong lagyan ko ng dumi or duduraan ko at ibigay ko sa inyo, hindi kayo tatanggap. Bakit? Kasi marumi na. Di ba? Ganon din po ang Diyos. Ang Panginoong tagapaglikha, hindi rin siya tumatanggap ng maruming pagsamba. Ano ibig sabihin ng maruming pagsamba? Yung hahaluan mo ang pagsamba mo na sumasamba rin tayo sa mga nilikhang bagay. Bagamat naniniwala tayo, sumasamba tayo sa iisang Diyos. Pero meron pa tayong ibang sinasamba. Ha? Tulad ng kahoy, ng bato, ng tao, ng espiritu, ng anghel, sinamba rin natin, nakagawa tayo ng maruming pagsamba. Hindi po tatanggapin ng Diyos yan. Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, ang Allah, malinis na pagsamba. Malinis, dalisay na pagsamba. Kaya nga, sinabi niya, hindi ko kayang patawarin ang kasalanan, bigyan niyo ako ng katambal sa pagsamba. Ngunit pinapatawad ko ang anumang kasalanan, kahit man umabot man sa kalangitan ang nagawa nating kasalanan, na puno man ang mundo sa paggawa natin ng kasalanan, sindami man ang bula sa karagatan ating nagawang kasalanan, huwag lang tayong magtambal sa pagsamba sa Diyos, sa tagapaglikha. Huwag tayong sumamba ng iba pa maliban sa tagapaglikha na si Allah. Papatawarin niya ang ating mga kasalanan. Ganun po kamahabagin ang Diyos. Ganun po siya kamaawain. Pero, ang kasalanan na maraming taong gumagawa na hindi alam nila, ay yung magtambal tayo sa pagsamba sa Kanya. Dahil yan po ang karumal-dumal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoong Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Kung ating babalikan mga magulang, di ba alam natin yung 10 Commandments, 10 kautusan ng Diyos na kinuha ni Propeta Moises, tinatawag na Decalogue, 10 utos. Kung ating babalikan ang 10 utos, ito'y nakaukit sa labas ng simbahan, 10 Commandments, di po ba? Sa simbahan ng Concepcion, munta kayo sa Concepcion, makikita niyo doon yung 10 utos, doon sa may labas ng simbahan, sa may harapan. Ang unang nakatala doon, pinakamataas na utos ng Diyos, sa 10 utos, sabi ng Diyos doon,
Ito ay mababasa sa loob ng Biblia sa Exodo 20, verse 3 hanggang 4. Sabi ng Panginoong tagapaglikha doon, "Ako ang inyong Panginoong Diyos. Huwag na huwag kayong magkakaroon pa ng iba pang Diyos maliban sa akin." Huwag daw tayong magkakaroon. Huwag daw tayong maglagay pa ng iba pang Diyos liban lamang sa Kanya na dakilang tagapaglikha. Yun po ang unang kautusan. Dahil ang Diyos na tagapaglikha, siya po ay mapapanibughuin. Naninibugho siya kapag meron tayo pang iba pang sinasamba maliban sa Kanya. Ito rin po ang panawagan ng pananampalatayang Islam bilang mga Muslim. Na tayo ay magsama-sama, mga magulang, mga kaibigan, sa pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha. Sa iisang Diyos lang tayo sumamba. Ngunit ang nag-iisang Diyos na ito, mga magulang, huwag natin gawin na siya ay tatlong persona. Dito po tayo nagkakaiba. Dahil ako bilang isang dating Kristiyano, nung ako'y Katoliko, naniniwala ako na isa lang ang Diyos. Pero kapag ating halongkatin at tanungin patungkol sa isang Diyos na itinuturo ng simbahan, ay ibibigay sa atin ng pari, ng pastor, ang tatlong persona. Ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Tatlong Diyos, pag sinasabing persona, iba yan. Pangalawang persona, ibang Diyos din yon. Tatlong persona. Tatlong Diyos po. At siniksik nila na ito daw ay iisa. Hindi po maari. Kasi kung gamitin natin ang ating talino, hindi pwede na magiging isa ang tatlo. Kasi magkaiba yan eh. Tatlo yan eh. Ama, Diyos Ama, Anak, Diyos din, Espiritu, Diyos rin. Tatlong Diyos. Sa Islam kasi, mga magulang, kung tayo ay naniniwala sa iisang Diyos na tagapaglikha, talagang iisa lang siya. When we say God is one, absolutely one. Hindi pwedeng tatlo. Dito tayo nagkakaiba. So linawin natin, kapag ang Diyos na sinasamba natin ay hihigit pa sa isa, yan po ay mali. Sapagkat isa lang po ang Diyos. Ang tatlo at isa, magkaiba po yun. Kahit natin, itanong natin sa mga magaling sa mathematics, ang tatlo ba pwede bang gawing isa? Hindi pwede kasi iba ang isa, iba ang dalawa, iba ang tatlo. Magkaiba po yun. So yun po, mga mahal na magulang, lahat po ng propeta nag-aanyaya na isa lang po ang Diyos. Wala pong propeta nagsabi na tatlo ang Diyos. Maging si Jesus Christ sa panahon niya, ang Pangulong Kautusan ni Jesucristo, siya ay nananawagan, sinabi niya sa kanyang lingwahe na Aramaic, kasi si Jesucristo hindi naman siya Pilipino para magtagalog, hindi niya alam ang Marikina, lalong hindi niya alam ang Cubao. Si Jesucristo po ay isang tinatawag na Arabo. Siya po ay taga-Palestine. Palestino po siya. Ngunit sa panahon niya, sa Palestine, ang lingwahe noon ay tinatawag na Aramaic. Aramaic at Arabic, Semitic language. Magkapatid na salita. Kaya sa Aramaic na lingwahe ni Jesus Christ, sinabi niya, Shema Israelo, Adonai Elohim, Adonai Ikad. Ibig sabihin po sa wikang Tagalog, translate natin sa Tagalog, mula sa Aramaic na lingwahe ni Jesus Christ, sabi niya, makinig kayo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon natin ay nag-iisang Panginoon lamang. Sabi niya, Panginoon natin, kasama sarili niya, meron din siyang nag-iisang Panginoon at Diyos. Yung bagang sinamba ni Jesucristo, di ba, sa panahon niya, si Jesus Christ hindi naman lingid sa ating kaalaman na siya ay nagdarasal, siya ay nagsusumamo, siya ay humihingi ng tulong, siya ay umiiyak, nagmamakaawa sa Diyos. So yun po ang kanyang sinasamba. Sa Arabic po, tinatawag na Allah. Kaya yung Allah, yun po ang Diyos ni Jesucristo. Kaya sinabi ni Jesus, sambahin nyo si Allah
Sambahin nyo ang iisang Panginoon nating Diyos na buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. So malinaw po, habang namumuhay pa daw tayo, sabi ni Jesus Christ, sambahin natin ang buong lakas. Lahat ng ating lakas, lahat ng ating pag-iisip, ibuhos natin sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Yun po ang Panginoong Allah. Kaya nga sinabi ng Diyos, ng Panginoong Allah, sa panahon ni Jesucristo, ganito ang turo ni Jesucristo patungkol sa matuwid na landas tungo sa paraiso. Sinabi ni Jesus, ayon sa sinabi ng Diyos na si Allah, wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Ito'y Arabic po mga magulang. Sa Tagalog po, ang kahulugan, sinabi ni Jesucristo, at katotohanan, mga tao, katotohanan, si Allah ang aking Panginoon, inyo ring Panginoon, kung kaya't sambahin nyo si Allah. Sambahin nyo ang nag-iisang Diyos. Ito ang matuwid na landas. Sa malinaw po mga magulang, ayon kay Jesus, ang matuwid na landas, ang sambahin natin, ang kaisa-isahang Diyos, kaisa-isahang tagapaglikha, wala nang iba pa mga magulang. Kaya nga, ang turo ng mga propeta, si Moises, si Jesucristo, si Abraham, si Noah, si Prophet Muhammad, ang pinakahuling propeta, ay wa ilahukum ilahun wahid. At ang Diyos, ang Panginoon, ay nag-iisang Diyos lamang. Ha? Hindi po tatlong persona mga magulang. Kalimutan na rin tatlong persona. Wala pong propeta ang nagturo niyan. Yung Trinidad. Niwala nga po sa loob ng Biblia yung Trinidad na pangalan eh. Bagkus, iisang Diyos lamang, siya po ang Panginoong Allah. Kaya po sinabi ng Diyos, ng tagapaglikha, wa'budallaha wa la tusriku bihi syai'a. Sabi ng Diyos na tagapaglikha, ang lumikha sa ating lahat, ang Panginoong Allah, at sambahin nyo lamang ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Panginoon. Siya lamang ang sasambahin at huwag maglagay, huwag mag-akibat ng pagsamba sa Kanya. Huwag sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang Diyos-Diyusan, alam natin na hindi yan totoong Diyos. Kasi sa salita, kapag inuulit-ulit, hindi totoo. Parang bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Tao-tauhan, hindi totoong tao. Ang pinapatakwil nito, ay ang Diyos-Diyusan. Pinapatakwil ng Diyos yan, na tunay na si Allah. Kaya ang Diyos po mga magulang, iisa lang po. Iisa lang po ang Diyos ng mga propeta. Ngayon, sabi ng mga propeta na kanilang itinuro sa kanilang panahon, malinaw po na ang mga propeta, sila po ay nagturo na iisa lang po ang Diyos. Kaya nga, ang Pangulong Kautusan ng Islam na relihiyon mga magulang, sinabi ng Diyos na si Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ito po ang winika ng dakilang tagapaglikha. Ang Diyos na nag-iisa, na lumikha sa atin, sabi niya, dapat malaman ng mga tao, dapat malaman ng sangkatauhan na walang Diyos, walang Panginoon ang nararapat sambahin maliban lamang sa Allah. So dapat makilala natin mga magulang ang Diyos na tunay. Dahil po sumasamba tayo mga Pilipino, libreng babasahin ng sir, ma'am, libre lang po. Tayo pong mga Pilipino ay makadiyos. Tayo po ay palasamba. Kaya ipinakilala ng Diyos ang kanyang pangalan, Fa'lam. Dapat pakaalamin niyo o mga tao na walang Diyos, walang Panginoon na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Panginoong Allah. Sa Diyos na si Allah. Yun po ang panawagan sa atin ng dakilang tagapaglikha.
Kaya po ang mensahe ng lahat ng mga propeta, iisa lang po mga magulang. Ang kanilang mensahe ay, La ilaha illallah. Walang Diyos, walang Panginoon na tunay na karapat-dapat sambahin, aliban lamang sa Panginoong tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Kaya, la ma'buda bihaqqin illallah. Walang Diyos, walang Panginoon na tunay na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. So, malinaw po, lahat tayo naniniwala na iisa lang ang Diyos. Pero ang katotohanan ng mga magulang, marami pong Diyos. Sa panahon natin ngayon, marami po ang Diyos, hindi lang po nag-iisa. Kasi iba ang Diyos ng mga Hindu. Yung mga Hindu na nasa India, sa Nepal, sa mga bansang ito, Sri Lanka, Myanmar, ang Hindu ay sila ay maraming Diyos na sinasamba. At isa doon, si Krishna, pati ang baka, sinamba din nila. Dahil nagkatawang baka daw ang Diyos. So iba ang Diyos ng mga Hindu. Diyos nila baka, si Krishna. No? At marami pang ibang kinikilala ng mga Hindu na mga Diyos. At ganoon din po ang mga Budaismo, ang Diyos nila ay si Gautama Buddha. So magkaiba yun. Iba si Buddha, iba yung si Krishna, o iba yung mga sinasamba ng mga Hindu na bukod kay Krishna na baka. At iba naman dito sa Pilipinas, sa bansa natin, ang Diyos dito ay si Jesucristo na anak ni Maria. Di ba? So iba si Jesus, iba si Buddha, iba si Krishna, iba ang apoy. Dahil ang mga Zoroastriano, apoy ang kanilang Diyos. At iba rin po yung mga larawan. So napakaraming Diyos. May Diyos Ama pa. Na may Diyos Anak, may Espiritu pang Diyos. So napakaraming Diyos. Ngunit, ang tunay, al-haq, ang tunay na Diyos, iisa lang po mga magulang. Siya po ang Panginoong Allah. Siya po ang dakilang tagapaglikha. Kaya, la ma'buda bihaqqin illallah. Walang Diyos, walang Panginoon na tunay. Maraming Diyos, pero ang tunay na Diyos, isa lang po. Isa lang po. Yung the ultimate creator, ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Isa lang po siya. Kaya po ito yung aming panawagan sa inyo mga magulang. Meron tayong mga libreng babasahin dito. Sana kumuha kayo para magkaroon kayo ng pagkakataon na makapagbasa-basa. Libre naman po, walang bayad. At kung may tanong po kayo sa amin about sa relihiyon, pati sa Kristyanismo o sa Islam, ay tumatanggap tayo ng mga katanungan. Tapos, magbibigay kami sa inyo ng 100 pesos. 100. Kapag nagtanong kayo sa amin, kahit anong klaseng tanong, welcome po. Hindi po kami magagalit. Bagkos, matutuwa kami sa inyo, kaya bibigyan namin kayo ng 100 kapag kayo ay nagtanong. So, ipagpauna ko po mga magulang, na kaming mga Muslim, kapag kami ay nangangaral, kahit saan nyo kami makikita, hindi po kami nanghihingi sa inyo o sa mga tao ng pera. Wala pong love offering dito, walang donasyon na hinihingi, lalong walang ikapo. Bagkos, kung pag kayo ay magtanong, kami pa po ang magbibigay sa inyo ng regalo mga magulang. Ganun po sa Islam. Kaya huwag po kayong mahiya sana na magtanong. Open po tayo na magtanong. Pwede po akong huminto dito. Bibigyan namin kayo ng 100 pang merinda. Tapos, mayroon pa tayong libreng babasahin dito, walang bayad. So sa Islam po, ito ang relihiyong napakagaan. Bakit napakagaan? Kasi walang involved na pera dito. Wala pong kulik-kuliktahan ng pera dito. Walang tithe o walang ikapo. Bagkus ang mayaman na Muslim ay kailangan siyang magbigay ng zaka o yung obligadong kawanggawa, tumulong siya sa mga mahihirap na mga Muslim.
Sa Islam kasi, ang mahirap na Muslim, hindi pwedeng magbigay ng zaka or kawanggawa sa mga tinatawag na obligadong kawanggawa, yung zaka, dahil mahirap siya. Ha? Hindi ka tulad sa ibang reliyon, kahit mahirap ka, ay kunikuliktahan ka pa rin o kukuhanan ka pa rin ng tinatawag na tithe or ikapo. So yun mo mga magulang. Kaya po, sana magtanong kayo sa amin at meron tayong libreng babasahin. Tagalog po ito. Kumuha kayo mga magulang. So yun po ang aming panawagan sa inyo na tayo po ay magkaisa, magbalik loob tayo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah. Dahil ito ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Lahat ng propeta mula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Jesucristo at si Muhammad, ang huling propeta, sila'y nag-aanyaya na tayo sumamba lamang sa Panginoong Allah, sa dakilang tagapaglikha, mga magulang. So hanggang dito na lamang dahil po ay oras na po ng aming pagdarasal. At ang Muslim, kaming mga Muslim, meron po kaming 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Ito po'y obligado sa amin. 5 times a prayer sa isang araw. 5 beses po kami nagdarasal. So, oras na po ng pagdarasal. So, kami po'y magpapaalam na at ako po'y lubos na nagpapasalamat una sa ating Panginoong tagapaglikha sa Allah at pangalawa sa inyong mga magulang. Bagamat kayo ay busy sa inyong pamimili, sa inyong pagtitinda, nawa, dalangin ko sa Allah naway nakapulot kayo ng kaalaman mula sa amin, no? Hangad po namin sa inyong kabutihan, hangad namin sa inyong paraiso sa kabilang buhay. Hindi kami nagsasalita dito para iligaw kayo, bagkus ang aming sinasabi ay pawang katotohanan, dahil ang katotohanan siyang magliligtas sa atin sa parusa sa impyerno. Di ba sinabi ni Jesus, na hanapin ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin. So yun po mga magulang, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. At iiwanan namin sa inyo ang kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa inyong lahat mga magulang, mga hindi pa mga Muslim na nandirito sa Parang, sa NGI. Maraming salamat po.